Magandang araw po, Miss Kay. Ako si Francine, 27 years old. May bahay ni Mark, isang construction worker. May isa kaming anak na 4 na taong gulang. At parehas kaming hindi nakatapos ng high school. Sa likod ng malaking bahay, nakatira kami. Sa maliit na quarter na pinatayo ni Lola Corazon, bago sila umalis papuntang Amerika. Matagal ng caretaker ang asawa ko. Hanggang sa nagkakilala nga kami at dito na rin ako tumira. Malayong kamag-anak na ng asawa ko ang 2 matanda. At sa kanya na lamang hinabilin ang pagbabantay sa bahay nila. Matagal na rin sila sa abroad. Si Lolo Joey, 68 years old, malakas pa at malusog kahit retirado na. At si Lola Corazon, 65 years old, medyo mabagal na raw kumilos pero mabait daw to at maalaga. Retired engineer si Joey. Doon na niya halos ginugol ang buong buhay niya. Kaya't nakapagpundar sila ng malaking bahay na kami ngayon ang nagbabantay. May mga ilan rin silang negosyo, kabilang na ang mga paupahan sa bayan namin. Malaking tulong na dito kami nakatira. Libre lang yung bahay. May sarili pang bakuran at binibigyan pa kami ng monthly allowance bilang caretaker. Kapalit nito, sisiguraduhin lang naming maayos ang bahay at ligtas sa magnanakaw. Palagi ko ring nililinis ang malaking bahay para maayos pa rin ang mga gamit nila. Hindi ko pa sila nakikita ng personal dahil buhat ng magsama kami ni Mark, 5 taon na ang nakararaan, ay hindi pa rin sila umuuwi dito. At pagkatapos nga ng halos ilang dekada na pananatili nila sa abroad, bumalik na ang 2 matanda at nagpasyang dito na sa Pinas mag-for good. Nang ibalita nila yon sa amin, naghanda kami kaagad. Nilinis ang buong bahay. Nagluto rin ng konting pagsasalu-saluhan. Ramdam ko agad ang excitement. Ang anak ko sumigaw pa ng, "Lolo Joey!" Sabay takbo at yakap sa matandang lalaki. Ngumiti ang matanda. Kita na rin ang mga kulubot sa mata, pero matikas pa rin ang tindig. Hindi siya yung tipikal na mahina at sakitin. Malaki pang katawan niya, matuwid lumakad, mistiso at makikitang may itsura ito nung kabataan niya. Ang laki mo na pala. Tawa niya habang buhat-buhat ang anak ko. Ngayon lang tayo nagkita, Hano. Di balit marami akong pasalubong para sa'yo. Nawiwiling sagot niya sa anak ko. Tahimik lang akong nakamasid, pero hindi ko maitago ang kakaibang pagkabog ng dibdib ko. Noon ko lamang siya nasilayan ng personal. Dati, puro kwento lang ni Mark o kaya video call ko siya nakikita. At masasabi ko ngayon, kahit na may edad na, may dating pa rin pala siya. Samantalang si Lola Corazon, iba ang aura niya. Sopistikada ang matandang babae at tipong istrikta. Kinagabihan, may simpleng salo-salo. Nandoon ang ilang kamag-anak nila. Pero nang matapos ay kaming 4 na lamang sa mesa ang natira. Ako, ang asawa ko, si Lola Corazon at si Lolo Joey. "Francine," sabi ng matandang lalaki habang tumutulong akong ligpitin ang mga plato. "Salamat iha sa pag-aayos ng bahay. Kita kong maayos at malinis lahat." Napayuko ako. Nahihiya. Natural lang po yun. Pero nang tumingin ako sa kanya, iba ang sulyap niya. Hindi lang tipong nagpapasalamat. May kislap sa mga mata niya na hindi ko masabi. Agad akong umiwas. Nagpatuloy sa pagpunas ng mesa. Pero sa loob-loob ko, kinilabutan ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may kakaibang init na gumapang sa katawan ko. Kinabukasan, balik sa normal ang takbo ng buhay. Ang asawa ko, abala sa construction. Umuuwi tuwing hapon,
Madalas pagod na at diretso tulog. Ako naman, nag-aalaga ng anak at tumutulong sa mga gawaing bahay ng dalawang matanda. Isang hapon, habang wala ang asawa kong si Mark, abala ko noon sa sampayan sa gilid ng malaking bahay. Bigla kong naramdaman na may nakatingin sa akin. Nang lingunin ko, ang matandang si Joey pala. Nakatayo sa balkonahe sa itaas. Nakatitig sa akin habang nagsasampay ako ng madamit. Naka-short at santo lang ako nung mga time na yon. Ramdam ko na sa bawat dampi ng hangin, dumidikit sa balat ko yung tela. At hindi ko alam kung iniisip ko lang ba o talagang sinusundan ng mata niya ang bawat kilos ko. Nung magtama Miss Kay ang tingin namin, hindi siya umiwas. Nakangiti lang siya sa akin. Malalim ang tingin at parang nangaakit kahit wala naman siyang sinasabi. Para bang may dumaloy na kuryente sa katawan ko noon. Agad kong binalik ang tingin ko sa sinasampay ko pero hindi ko na mapigilan ang ngiti sa labi ko. Kinabukasan din, tumulong akong maglinis sa loob ng bahay nila. Si Ma'am Corazon nasa kusina nagluluto. Ang anak ko naman natutulog sa bahay. Nagwalis ako sa sala nila. Naroon ang matanda. Nakaupo sa may sofa. Nagbabasa ng dyaryo. Tahimik lamang siya. Kumuha ako ng basahan at habang pinupunasan ko noon ang center table, biglang nabanggit ng matanda na, "Bata ka pa, Francine. Ilang taon ka na ba, iha?" 26 ho." Napatingin ako sa kanya. Ngumisi siya. Inilapag ang dyaryo. "Hindi mo ba gusto na mag-abroad? Sa bagay may asawa ka na kasi at may anak na. Baka pag nagpunta ka rin doon maraming lalaking manligaw sa'yo." Parang uminit ang pisngi ko. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. "Naku naman po." Sabay tawa ko na lang pero halata sa boses ko ang hiya. Tumayo siya at lumapit ng kaunti. At sa bawat hakbang niya, ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Nung malapit na siya, bahagya siyang yumuko at bumulong. "Maganda ka, Francine. Mas maganda ka pa nga sa mga nakikita ko sa abroad." Para ako nanlamig. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Pero bago pa ako makasagot, tumawag si Lola Corazon mula sa kusina. "Francine, pakitingnan nga iha yung niluluto ko. Baka masunog." Sigaw niya. Agad akong umatras at ngumiti. Para bang walang nangyari. "Sige na iha. Ituloy mo na lamang ang paglilinis. Ako na ang titingin doon." Naiwan akong nakatayo at nanginginig pa ang kamay. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Habang katabi ko si Mark na mahimbing nang natutulog, iniisip ko yung mga sinabi ni Lolo Joey. Ang titig niya, ang boses niya, ang paraan ng paglapit niya. Lahat yun paulit-ulit sa isip ko. At mas lalo akong nagulat sa sarili ko. Kasi imbis na inis o takot, may kakaibang saya at kilig akong nararamdaman. Para bang muli akong naging dalaga na kinikilig sa mga hirit ng isang lalaki. Pero mali. Alam ko yun. Asawa siya ni Lola Corazon. Tsaka matanda na siya. Dapat wala akong maramdaman. Kinabukasan, tila wala namang nangyari. Tahimik at normal lamang. At mas abala si Corazon sa pag-aayos ng mga pasalubong nilang dala. Binigyan ako ni Joey ng mga pasalubong. Ngayon lamang kasi nila naasikaso ang mga pasalubong na ibibigay nila. Nakatanggap ako kay Joey ng mamahaling pabango. At sa totoo lang, marami siyang binigay sa akin. Pakiramdam ko nga yung iba na binigay niya, hindi na talaga para sa akin yun. Habang nasa labas ako at nagwawalis, dumaan siya. Nakasuot ng simpleng polo shirt at short. Pero halata pa rin talaga yung tikas ng katawan niya. Hindi siya payat. Hindi rin naman malaki yung tiyan niya gaya ng ibang kasing edad niya. Para bang alaga talaga niya yung sarili niya. "Magandang umaga, Francine." Bati niya. Napatingin ako at saglit nang umiti. "Good morning din po." Pero bago pa ako umuling yumuko para magwalis,
Narinig ko siyang bumulong ng, "Lalong gumaganda ang umaga kapag ikaw ang unang nakikita." Napalunok ako noon, Miss Kay. Mabilis kong pinagtakpan ng tawa, sabay iwas ng tingin. Ngunit sa loob-loob ko, para akong bata na kinakabahan at the same time kinikilig. Pagkaraan ng ilang araw, nakasanay na naming magka-encounter ni Joey sa maliliit na bagay. Sa kusina, habang nagluluto ako minsan sa kanila, sa sala habang inaayos ko yung mga kortina, o sa bakuran kapag nagsasampay naman ako ng mga nilabang damit namin. Lagi siyang may banat, mga simpleng biro na may halong papuri. "Ang galing mo talaga, Francine. Napakabango ng bahay dahil ikaw ang naglilinis." At kahit pa alam kong dapat akong umiwas, hindi ko yon nagawa. Isang hapon, si Mark ay nasa trabaho. Si Corazon umalis para makipagkita sa mga kaibigan niya. Ako lamang at si Sir Joey ang naiwan sa bahay, habang ang anak ko naman ay naglalaro. Nasa kusina ako noon. Inaayos ko yung inutos ni Lola Corazon sa akin. Nakikita ako sa gilid ng mga mata ko na nakaupo siya sa mataas na stool, nakatitig habang nag-aayos ako. "Francine," mahina niyang sabi, "alam mo bang tuwing nandyan ka, para bang bumalik ang kabataan ko?" Napalingon ako, hawak ang pitsyel. "Kayo naman ho, kung ano-ano na naman pong sinasabi ninyo." Ngumiti siya. "Hindi naman ako nagbibiro, iha." Lumapit ako sa kanya at naglagay ako ng juice sa mesa niya. Pero bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Para bang tumigil ang oras. Nagkatinginan kaming dalawa. At sa loob ng ilang segundo, wala akong narinig kundi ang tibok ng puso ko. Mabilis kong binawi ang kamay ko. "Baka makita ho tayo. Lagot ho kayo." Ngumisi siya. "Kaya nga malakas ang loob ko ngayon, kasi wala sila." Halos mabitawan ko yung baso. Pero bago pa ako makapagsalita, tinawag na ako ng anak ko. Agad akong naglakad palayo. Kunwari walang nangyari. Pero habang paalis ako, ramdam kong nakasunod ang mga mata ng matanda sa bawat hakbang ko. Lumipas pa ang ilang linggo. Pero lalo lang lumakas ang tensyon sa pagitan namin ni Sir Joey. Kapag may trabaho sa kusina, sinasadya niyang lumapit ng masyadong malapit. Hanggang sa nagdidikit na yung braso naming dalawa. Kapag naglalaban naman ako, palim siyang sumusulyap sa akin mula sa bintana ng sala. At sa tuwing nagtatama ang mata naming dalawa, hindi ko maitago ang ngiti. Isang gabi, pagod na pagod si Mark galing trabaho. Habang tulog siya, ako naman ay hindi makatulog. Lumabas ako sa bakuran para magpahangin. At doon ko siya nakita. Si Sir Joey. Nakaupo sa duyan sa terrace. Nakatitig sa kawalan. "O iya, hindi ka makatulog?" tanong niya. Umiling ako, sabay umupo sa upuan. Akala ko wala siyang kung ano-anong sasabihin ngayon. Pero hindi. Hindi pa rin talaga tumitigil ang matanda. Alam mo, Francine, minsan naiisip ko, kung bata lamang siguro ulit ako, liligawan kita. Natawa ako ng mahina, pero halata ang kaba sa boses ko. Grabe ho kayo. Ang tanda-tanda nyo na eh, tapos ganyan pa rin ang mga sinasabi ninyo. Sabi ko sa kanya. Pero totoo naman yun. Tugon niya. May asawa ka, oo. Pero alam mo ba, hindi ko mapigilan ang paghanga ko sa'yo. Hindi ako nakasagot. Sa halip, pinili kong titigan ang mga bituin. Pilit tinatago ang ngiti. Ngunit sa loob-loob ko, unti-unti akong nahuhulog sa bitag na ito. Dahil ang totoo, ang sarili kong puso ay nagtataksil. Dahil sa halip na takot, kilig at pananabik ang nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko mula noon. Para bang may kumikiliti sa puso ko. Matanda na siya. Oo, pero grabe.
Iba yung aura niya. May kakaibang lambing sa paraan ng kanyang pananalita. At alam kong doon ako nahuhulog. Kinabukasan, maaga akong gumising. Si Mark ay tulog pa. Nakasanay na kasi niyang bumangon ng tanghali kapag wala siyang trabaho. Ako naman, maaga pa lang naririnig ko na si Joey sa hardin. Abala sa pagdidilig ng mga halaman. Nakasuot siya ng santo at short at pawisan. "Good morning, Francine." Bati niya nung mapansin ako. "Magandang umaga po." Sagot ko, medyo nahihiya pa. Iba ang titig niya ng mga oras na yon. Niyaya nila ako na mag-almusal na sa kanila. Si Corazon ay may kausap sa telepono. Pinsan niya raw sa abroad. Tahimik ako habang kumakain. Pero ramdam ko ang tingin ni Sir Joey. Kapag napapatingin ako sa kanya, bigla siyang ngingiti at kikindat pa. Magdidilim na noon nung magtagpo ulit kami sa beranda. Tumitig sa akin ng matagal. Nag-usap ng kung ano-ano hanggang sa napunta ang topic namin sa hindi dapat. Alam mo, Iha, noon pa sana ako umuwi ng Pinas E di sana noon pa kita nakita. Kinakabahan na ako sa mga sinasabi niya. Gusto kong tumayo, pero para bang natutulala ako. Doon ko naramdaman ang kamay niyang dumapo sa ibabaw ng kamay ko. Tumingin ako sa loob ng bahay. Wala si Ma'am Corazon. Nasa kwarto. Iiwas sana ako, pero hindi naman niya tinanggal yung kamay niya. Bagkus, hinaplos pa niya yung likod ng kamay ko. Yung dahan-dahan. Para ako na kuryente. Sa dami ng taon na kasama ko si Mark, hindi ko na naramdaman ang ganitong kaba, excitement, at thrill. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpaalam ako at pumasok sa kusina. Pero sinundan niya ako. Wala nun ang asawa kong si Mark, dahil sa inuman. Ang asawa naman niya na si Lola Corazon ay nakatulog na sa kwarto. Kaming dalawa lamang ang nandun. "Francine," bulong niya. "Pasensya ka na, Iha, kung medyo napasobra ako kanina." Napatingin ako sa kanya. Nasa harapan ko na siya, nakasandal sa may pader. Ang lapit niya. "Wala po yun." Sagot ko pero mahina lang. Bago ko pa namalayan, hinawakan niya ang pisngi ko. Yung tipong parang matagal na niya akong gustong hawakan. Hindi ko alam kung bakit pero napapikit ako. At doon na nangyari. Dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya. At tinalikan ako sa labi. Natulala ako. Hindi ako makagalaw. Gusto ko talagang umiwas. Pero may kung anong puwersa na pumipigil sa akin. Ilang segundo pa. Naramdaman ko na lang na gumanti na ang labi ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang kamay niya ay humaplos sa likod ko. Hinila ako papalapit. Ako naman, napayakap na ako sa kanya. Nang hindi ko namamalayan. Para bang nakalimutan ko kung sino siya, kung nasaan kami, at kung gaano kalaki ang kasalanan naming ginagawa. "Francine," bulong niya nang maghiwalay ang aming mga labi. Matanda na ako. Pero ngayon na lang ulit ako nakaramdam ng ganito. Hindi ako makasagot. Nanginginig nun yung tuhod ko. Nung tumingin ako sa mga mata niya, nakita kong totoo ang mga sinasabi niya. Hinila niya ulit ako. Pero this time mas mariin at mas malalim ang mga halik niya. Halos mawalan ako ng hininga. Para akong dalaga ulit na nadadala sa kilig. Nagiinit na ang paligid. Ramdam ko ang kamay niya na nasa bewang ko. Marahang bumaba, papunta sa gilid ng balakang ko. Pinipigilan ko ang sarili ko. Pero kasabay nito ay may parte ng katawan ko na kusang nagpapaubaya. Hanggang sa marinig namin ang boses ni Lola Corazon mula sa kwarto. Tinatawag siya. "Joey!" Agad kaming naghiwalay. Para kaming mga batang muntikan ng mahuli.
Bumuntong hininga ako at napaatras, kunwari abala sa kusina. Ang matanda naman ay mabilis na umalis at nagkunwaring wala lamang nangyari. Buong gabi akong hindi mapakali. 10:00 na ng gabi nang makauwi ang asawa ko na susuray-suray. Nang marinig ko ang pagbukas ng gate, agad na akong lumabas. Nakita ko si Mark lasing na lasing. Nang lapitan ko to, nagtagpo ang mata namin ng matanda na nasa beranda pa pala ng bahay nila. Nginitian ako nito. Pagpasok namin sa loob ng asawa ko, bagsak na agad to, ni hindi na nga nakapagbihis. Matapos ko siyang maayos, nagulat ako nang may kumatok sa pintuan. Bigla akong kinabahan. Nang buksan ko yon, alam ko na kaagad na ang matanda yon. "Bakit ho kayo nandito?" Bulong ko. Napatitig siya sa akin. Suot ko kasi noon ang manipis na sando at pajama. Hindi siya nagsalita. Bagkus, agad niya akong hinalikan. Hindi ako nakapalag, Miss Kay. Alam kong sasabihin niyo na masyado akong malandi. Masyado akong mahina. Isang marupok na babae. Doon, Miss Kay, tuluyan pong may naganap sa amin. Oo, bumigay ako sa kanya. Sa matanda na halos doble. Hindi lang, triple pa yata ang agwat ng edad sa akin. Pero ako na ang nagsasabi. Ibang-iba siya pagdating sa kama. Sa sala ng bahay, habang tulog sa maliit naming kwarto ang asawa at anak ko, nagpapakasasa naman kami ng matandang si Joey. Isang pagkakasala na hanap-hanapin ko pala. Simula nung gabing yun, hindi na ako mapakali. Kapag nakikita ko si Joey, bumibilis yung tibok ng puso ko. Para na kaming may sariling mundo na kami lang yung nakakaalam. Nakukukonsensya o nakakakonsensya, oo. Pero sa tuwing naaalala ko yung halik at mga haplos niya, para akong lumulutang sa ere. Hindi rin ako makatingin ng diretso kay Lola Corazon. Wala siyang kaalam-alam. Lagi siyang masaya kapag nagkukwento tungkol sa mga anak nila na nasa abroad at ang plano niya sa amin ng pamilya ko. Balak daw kasi nila kaming regaluhan ng pampuhunan sa negosyo na pwede naming umpisahan para daw sa future namin at nang makapag-aral sa maayos na eskwelahan ang anak namin. Para kong sinasampal ng katotohanan na habang masayang nagpaplano si Lola Corazon para sa akin at sa aking pamilya, kung paano kami niya matutulungan, ako naman, abalang ibinibigay ang sarili sa asawa niya. Isang hapon, naiwan ako sa malaking bahay. May pasok nun si Mark sa construction. Si Corazon umalis para makipagkita sa mga kaibigan. Ako ang naglilinis noon. Ang alam ko noon, umalis si Sir Joey dahil mula umaga hindi ko na siya nakita. Kaya akala ko ako lang ang tao. Pero maya-maya, bigla siyang lumabas galing sa kusina. "Francine," tawag niya. Malambing. Wala sila. Tayong dalawa lang nandito. Anya, sabay lapit agad sa akin. At bago pa ako makatanggi, muli niyang inilapat ang labi niya sa akin. Mas matindi kaysa sa dati. Hindi na ito simpleng halik lang. Hindi na ako nagpakipot noon. Kusang gumanti ang katawan ko. Yumakap ako sa kanya at hinayaan na muling lamunin ng moment na yon. Mabilis ang mga sumunod na sandali. Dinala niya ako sa isang sulok ng sala kung saan hindi agad kami makikita kung sakaling may papasok. Doon, buong puso kaming nagpakawala ng damdamin. Mga halik na walang humpay, mga bulong na puno ng pananabik. "Francine," bulong niya habang nakadikit ang noo niya sa noo ko. "Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko, iha?" Hindi ako makasagot. Kasi ang totoo, mali ang lahat ng yun. Pero bakit parang wala akong lakas para tumanggi? Minsan napapaisip ako kung anong nangyayari o anong mangyayari kapag nalaman ni Mark ang lahat. Mahal ko ang asawa ko. Pero totoo rin na hindi ko na nararamdaman sa kanya ang ganitong excitement.
Pagod siya palagi sa trabaho. Wala nang oras para sa akin. At heto ako, nakahanap ng init sa piling ng isang matandang retirado. Pagkatapos ng sandaling yon sa sala, umupo kami sa may sofa. Pareho kaming hingal at tahimik. Kinakabahan ako. Siya naman, nakangiti lang. Alam kong mali, Francine, sabi niya. Pero hindi ko pinagsisisihan na nangyayari to sa atin. Napayuko ako. Pero paano po kung malaman nila? Hinawakan niya ang pisngi ko. Hindi nila yan malalaman. Basta't ikaw at ako lang. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa tabi ng asawa ko. Mahimbing ang tulog niya matapos ang maghapong trabaho. Nakatingin ako sa bubong. Ang isip ko ay wala sa kanya, kundi nasa kabilang bahay. Dumating ang linggo, nagkayayaan pang magsimba. Tinawag ako ng matanda, si Lola Corazon. Ang asawa ko ay hindi na sumama, magpapahinga daw siya. Pag-uwi namin, naabutan namin na abala na si Mark sa paglilinis ng motorsiklo niya. Si Lola Corazon naman nagluto na sa kusina. Tumulong ako sa kanya, at pagkatapos ay nagpahinga muna ako sa may sala. Maya-maya, dumating si Joey. Walang tao sa paligid. Bigla niyang hinilang kamay ko at dinala ko sa gilid ng hagdan. Doon, muli niya akong hinalikan ng mariin. Alam kong unti-unti na kaming mapapahamak dahil mas nagiging matapang ang matanda. Mas lumalalim na ang ginagawa namin. Pero heto ako, imbis na tumigil, mas lalo akong nakakaramdam ng excitement. Sa tuwing magtatagpo ang mga mata namin, may lihim kaming dalawa. Sa bawat pagdikit ng kamay niya, may apoy na bumabalot. Alam ko, darating yung araw na hindi na namin kayang itago ang lahat. Lihim na totoo, halik na nagiging mas madalas, at gabi-gabing parang hinihila ako palayo sa aking asawa. At inalalapit ako kay Joey. Sa bawat sandali na kasama ko siya, para akong ibang tao. Hindi na si Francine na misis ng isang construction worker, kundi isang babae na natutong maghanap ng alab sa isang matanda. Pero dumating nga ang gabi ng kapalaran. Hating gabi nun, nung magtagpo kaming dalawa, doon kami sa kusina nila nagkita dahil baka magising si Mark. Francine, bulong niya, sabay lapit sa akin. Hindi na kailangan ng maraming salita. Niyakap niya ako, mariin, at agad nagtagpo ang labi naming dalawa. Mainit, mapusok, at punong-puno ng kasabikan. Sa gitna ng dilim ng sala, muli naming hinayaan ang sarili namin. Yakap, halik, bulungan ng mga salitang bawal. Pero hindi namin alam, may mga matang nakamasid na pala. Joey. Francine. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Agad kaming naghiwalay. Nakatayo sa bungad ng sala si Ma'am Corazon. Nakahalukip-kip ang mga kamay. Tahimik lang pero matalim ang mga mata. Nanlamig ang katawan ko noon. Hindi ako makagalaw. Si Joey, tila nagulat din, pero agad niyang inayos ang sarili. Corazon, bulong niya. Tahimik lang ang asawa niya. Tumingin sa amin pareho, tapos dahan-dahang naglakad papalapit. Ang inaasahan ko, sisigaw siya, magwawala. Pero sopistikada tong naglakad, palapit ng palapit sa akin. Bigla akong nanliit. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Ilang taon bang agwat ng edad niyo? Matanda na yan, iha. Amoy lupa na, sabi niya sa akin. Tumingin ako sa kanya at isang sampal ang inabot ko sa kanya. At ikaw naman, hindi ka pa rin ba nagsasawa sa mga pambababae mo noon? Hanggang ngayon ba naman nahukluban ka at amoy lupa ka na? Nagagawa mo pa rin mambabae? Ayoko ng iskandalo. Mahinang sabi niya. Ikaw, Joey. Ayokong malaman ng mga anak natin. Lalo na yung mga katarantaduhang ginagawa mo.
Ninyo. Kayong dalawa. Ayokong malaman ng anak natin yung mga ginagawa nyo. Kaya ngayong gabi, tayo-tayo lang ang makakaalam niyan. Nanginginig ang kamay ko. Pasensya na po. Hindi ko po ginusto. Tumigil ka, Francine. Putol niya. Ginusto mo yan. Kita ko sa mga mata mo. Bakit iya? Malaki bang binibigay sa yung pera ng matandang to? O sadyang malandi ka lang, kaya hindi ka na kontento sa asawa mo? Wala akong maisagot. Nakakahiya ka. Tahimik si Joey. Doon ko lang nakita na parang nawalan siya ng lakas. Corazon, tama na yan. Tama na? Sagot niya sa kanyang asawa. Matalim na nakatingin. Malumanay ang boses pero lahat ay may diin. Pinili mo. Pareho kayong pumili nito. Pareho niyong ginusto. Masarap ba? Tumingin siya sa akin. Ikaw, Francine. May asawa ka. May anak ka. At dito pa talaga sa pamamahay ko? Ingrata. Sabi niya sa akin. Para akong nadurog. Gusto kong lumubog sa kinatatayuan ko. Ilang minuto kaming tahimik. Wala ni isa sa amin ang makatingin ng diretsyo. Hanggang sa marinig namin ang malalim na buntong hininga ni Lola Corazon. Hindi ko to sasabihin kay Mark. Hindi ako mag-iingay. Pero mula ngayon, tapusin niyo na to. Kung ayaw niyo ng kahihiyan. Kung mahal niyo ang pamilya ninyo, itigil niyo na. Lalo ka na, Francine. Maraming masisira sa'yo. Ramdam ko ang bigat ng boses niya. Hindi siya galit, hindi rin siya sumisigaw. Mas mabigat yung tahimik na galit at mas nakakatakot. Tumango ako. Luhaan. Opo. Pero ang totoo, hindi ko nga alam kung kaya ko bang tapusin yun. Pag-alis ni Corazon sa sala, naiwan kaming dalawa ni Joey. Tahimik kaming dalawa at hindi makatingin sa isa't isa. Ramdam ko yung bigat ng kanyang kamay nung hawakan niya ang balikat ko. Francine, pasensya ka na. Bulong niya. Gusto kong sumagot ng hindi ako nagsisisi. Pero hindi ko nagawa. Kasi sa totoo lang, ako ang talo dito. Lumipas pa ang mga araw. Nagulat ako nung isang gabi. Sinabi sa akin ng asawa ko na pinapalipat na raw kami ni Lola Corazon. Gulong-gulo yung asawa ko noon. Nagbigay naman daw ng pera ang matandang babae, pero kasi iba pa rin mahal na nandito tayo eh. Libre lahat. Kaya nga nagtataka ako bakit biglang nagbago ang isip ni Lola Corazon eh. Wala naman tayong nagawang mali, hindi ba? Pero bakit nung kinausap niya ako, parang galit siya. Pero hindi niya lang masabi sa akin. Bigla akong naawa sa asawa ko. Eto na siguro, yung karma ko, pati ang pamilya ko ay dinaway ko. Sa ngayon, Miss Kay, dito na kami malapit sa trabaho ng asawa ko nakatira. Nagbigay naman ng pera si Lola Corazon para daw sa pang-umpisa namin. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kaalam-alam ang asawa ko. Sa tunay na dahilan kung bakit kami pinaalis ni Lola Corazon. Hindi na rin kami nagkita ni Joey. Wala na akong balita sa kanya. Kinalimutan ko na lang din lahat at inisip na pagsubok ko lamang to sa buhay. Isang babaeng minsan ay naging mahina. Sa ngayon, nakafocus na ako sa asawa ko at sa anak kong malapit ng mag-aral. Nagpapasalamat na lang din ako kay Lola Corazon dahil hindi niya sinabi ang katarantaduhang nagawa ko sa asawa ko. Hanggang dito na lamang po yung istorya ko. Nagmamahal, Francine.